Hi guys, kamusta kayo? So, andito ako guys sa maliit ko na garden. So, si-share ko pala guys yung tips ko minsan sa garden. Ito. Meron akong ashes, abo ng ng woods. Ayan, ayan guys. So, tinatabi ko yan guys. Hindi ko yan tinatapon. Ayan guys. So, ano po ito guys? Ayan. Ashes po ito galing sa pinag-anuhan ko ng mga kahoy, ganun. So, tinatabi ko siya guys, may mga pako pa. So, ang gagawin ko guys, alam nyo guys, yung yung ashes ng tawag nito, ng kahoy, maganda po sa ating mga pananim kasi may vitamins, calcium, zinc at mineral po siya. So, sa mga walang alam po dyan, huwag niyo pong basta-basta itapon yung mga ashes or abo ng kahoy. So, ayun, budburan natin yung mga tanim natin. Hindi lahat, huwag masyadong madami guys, konti lang. Okay? At saka isa pa kasi, para mamamatay yung yung tawag nito, yung mga insect, hindi datapuan ng mga insect. So, ayan guys, so, maglalagay ako sa ating bawang. Konti lang tinanim ko ngayong taon guys. Ayan. Magtatanim tayo sa ating bawang. So, ang gagawin natin guys, ayan o. Bubudburan natin. Konti lang guys, huwag masyadong madami para mainit-initan masyado at malagyan ng vitamins, mineral yung ating garlic. Wag pong overdose yung yung paglagay. Konti-konti lang. Ayan na. Para saboy-saboy lang. Ayan, kita niyo naman. Ayan. Yan lang, ganyan lang guys. Para walang mga uod na pumunta at gumapang, lalo na yung mga kuhol, mga snail na yan. Ayun. So, yan po ang gawin nyo guys. Okay? Para maganda yung tubo ng tanim nyo. Tapos, para hindi na kayong bili ng mga kung ano-ano pang chemical na hinahalo sa lupa o sa mga tanim. Para yung tanim nyo guys, pure organic talaga siya. Huwag kayong maniwala sa iba na sabi nila pure organic, nilalagay naman sila. So, ayan o. Yung malalaman mo yung tunay na organic na tanim, mga gulay, yung may marka na kagat ng mga uod, mga insekto, yun no, ang tunay na organic. Huwag kayong basta-basta maniwala na organic daw. Tissue ganito, ganyan. May mga spray naman silang nilalagay. Ayan po guys, ganyan lang. So, hayaan lang natin dyan. Hindi ko na yan sila dinidiligan guys, kasi nga malamig dito. Tsaka, yung ambon kasi guys kapag gabi, yung humid kasi guys kapag gabi guys, grabe yung humid. Nababasa talaga yung mga lupa. So, no need binyag-binyag na guys. Hayaan mo lang siya oh. So, kapag winter kasi na marami kang masasave na tubig. Hindi masyado mahal ang babayaran mo na tubig. So, ayan guys. So, kita nyo naman oh. Ayan. So, ayan yung aking bawang guys. Ayan oh, may mga doble guys. Ay, katulad dito. Tatanggalin ko yan. O kita nyo naman walang mga damo. May damo pero kakarampot lang guys. Walang mga uod. Kasi nga yun yung ginagawa ko guys sa mga tanim ko. Kasi na-discover ko yun. Kasi yung isa sa problema natin sa ating mga pananim mga snail, mga uod, mga insect. So ayun guys, na-discover ko yung ashes ng kahoy. Tapos guys, para gusto nyo tumaba yung tanim nyo, kapag mag-ani na kayo, wag same place yung tataniman nyo. Kailangan, iba na naman na
na gulay yung itatanim nyo dyan. Kasi para mag-iba naman yung routine ng ng lupa. Tapos yung mga old na mga roots, mga dahon, mag-fertilize dyan sa lupa para mas lalong tataba yung lupa. Ayun. Tapos kapag guys, kapag na-harvest ko na lahat ito guys, yung ginagawa ko guys, after nun, bago ko magtanim uli guys, kinakalkal ko yan, tapos nilalagyan ko siya ng mga waste food guys, tapos babalik ko na naman siya, tapos tatambakan ko siya ng lupa, tapos lalagyan ko siya ng kaunting tawag nito, yung abo ng kahoy, ashes ba, ganun. Wag masyado, madami, konti lang. Kasi yung abo guys, marami siyang benefits, yung pagkakalam ng iba, nasusunog. Oo, pag in-over mo, kahit ano naman kapag over yung mga ginagamit mo o pag mga nilalagay mo sa pagkain o sa katawan ng tao, kahit ano pa dyan, hindi maganda, diba? Ganun na sa mga halaman natin. So, kailangan, tama-tama lang guys, diba? Ano to guys, yung bawang ko guys, isang buwan pa lang, kailan ba? Lagpas isang buwan guys. 1 month in more than 1 week guys, yung bawang ko guys. Ayan guys, so tingnan nyo naman ang laguna nila guys. So masaya yung bawang ko, hopefully maganda yung tubo nila guys next year. Kasi alam nyo guys, dalawang variety to tsaka iba kasi yung nilakihan ng bawang na to, iba din yung lupa nila doon. So iba yung lupa namin dito sa amin. Iba-iba kasi yung mga lupa guys dito, hindi pare-pareho. May iba-ibang kulay, iba-ibang tawag nito, yung klase ng lupa. So, ganun din sa mga tanim, pating pananim. Iba-iba yung niya, kumbaga variety niya. Ganun din sa lupa guys. So, salamat sa panunood guys. Ingat kayo.